Ito talagang si Soto at itong si Lacson na ito, talaga ang kapal ng apog nito. Nuknukan pa ng katangahan. Lumayas kayo dyan kung hindi nyo alam ang batas ng mga buwaka ng ina nyo. Sinasabi ko na sa inyo, mag-ingat-ingat kayo dahil sasampigahin ko kayo pag nakita ko kayo. Mga kababayan, para lang po may background kayo, kabi-kabila po yung, di ba, ang sinasabi ay illegal or piki daw yung sinumite na affidavit nitong si Sergeant Orly Dukisa ba yun? Yan, Gutisa, yung Marine na nagsumite. Kasi ang sinasabi ay fake daw yung yung notary, yung notaryo niya doon sa kanyang affidavit, fake daw. Okay, sige, pag-usapan natin yan. Itong si Lacson at saka itong si Soto na surot, gustong ipa-background check. Ibig sabihin daw nitong si Lacson na ito, imbestigahan itong Marine na ito kung anong background dito dahil lang doon sa fake daw na notaryo. Tingnan mo ang kagunggungan itong gunggong na ito. Sabi ko, nagmamalinis-malinisan itong dalawa na ito. Itong si Soto, mayroong issue yan kay Pepsi Paloma Itong si Lacson, may issue din yan sa kay Dacer Corbito double murder case na naka-archive lang po yan. Nagmamalinis-malinisan. Maliwanag po, mga kababayan, na ito talagang pilit pinagtatakpan itong si Romualdez at saka itong si Saldico. Magkano ba kayo? Magkano? Una, bakit? Mga kababayan, yung pinuna kahapon niya nung sa hearing dyan ni Marcolita, yung hindi binasa, yung affidavit, yung isa pang supplemental affidavit ni Diskaya, na yung pinuna ni Marcolita na hindi binasa ni Diskaya yung paragraph 30, di ba? Yun pala, yung paragraph 39, nakasaad pala doon yung Saldico at saka Romualdez. Tinakot nitong dalawang unggoy na ito na huwag basahin yung paragraph 30 ni Diskaya na yon. Maliwanag na po, mga kababayan, na talagang pilit pinagtatakpan nila itong si Romualdez at saka itong si Kwan. Si Saldico. So, talagang kung ito, wala na. Hindi na talaga kwento. Hindi na talaga normal itong mga nangyayari sa atin. Yun ang sinasabi ko rito, ang gagaling nilang magtakip dito sa mga kriminal na ito. Palibasa mga kriminal itong mga animal na ito I-issue lang nila yung piki daw na notaryo public. Palibasa nga hindi abogado itong dalawang gonggong na ito, hindi nila alam yung sinasabi. At dahil dyan, yung nagbulgar ng kahayupan itong Romualdez ito at saka Saldico, yung pangalang i-imbestigahan nila. Ibaba-background check daw ni at galit na galit itong si Lacson na ito. Sa akin ka magalit. Tawagin mo nga dyan ako at sa akin ka magalit. Tingnan ko pag hindi ko sinunog yung noo mo. Yan, mga kababayan. Samantalang, napakarami ko pong abogado ang natanungan. Wala pong bearing yung kung piki ba yan o hindi. Dahil unang-una, hindi naman alam nung sergeant na yun, ni Orly, na Gutisa na yan, na piki yung abogado na nag-notaryo. Hindi naman niya kasalanan. Halimbawa na lang natin, alam ni Sergeant Gutisa na piki yun. Sige, piki na kung piki. Wala naman pala daw yung kasi nagsusumumpa yan sa Senado na magsasabi siya ng katotohanan. Ibig naman pong sabihin, pwede pong itapon yung
not notaryo na pikinent, wala pong kinalaman nandun sa panunumpa niya sa Senado. Maliban po dyan sa aking mga tinanong na abogado, mga tinawagan ko mga abogado, ito pa, isa pang abogado ito, na mahusay na abogado ito, magaling na abogado ito, na ipapanood ko na lang po sa inyo, ano? Para lang po alam din ninyo na huwag kayo nagpapaniwala dito sa mga bobo na ito, gonggong ito, gonggong ka Lacson at saka Soto, gonggong ka. Gonggong ka. Ayurin ko yung kon mo eh. Mukha mo eh. Ito mga kababayan ha, wala yon. Huwag kayo nagpapaniwala doon sa sinasabi nitong kon na ito. Itong Soto na ito na gunggong at saka itong Lacson na gunggong na ito. Wala daw po yun. Walang kwenta yun. Ha? Tingnan nyo ha. Panoorin nyo lang po. Patapusin po natin ito hanggang sa maintindihan ninyo. Ano? Hoy Lacson at saka kwan. Surot, ha? Pakinggan mo ito, abogado na itong nagsasabi, maliban pa doon sa mga tinawagan ko mga abogado, iisa ang sinasabi, at saka itong abogado na ito si Attorney Neil Abayon. At sir, para lang po sa para lang po sa pagpapaliwanag ito, hiramin ko lang po muna itong video mo. At para lang po maintindihan itong dalawang surot na ito, itong si Tito Surot na ito at saka itong si Lacson na may kasong double murder case. Hindi pa po totally absoluto yan, in-archive lang po ang kaso niyan ha. Ngayon po kumakalat na sa social media yung Pepsi Paloma case. Anyway, ito ang pakinggan ninyo. Panoorin nyo. Okay, so good day taong bayan, at ngayon pag-usapan po natin itong naging big issue, testimony po ni Sergeant Orly. Okay, so as to the substance of his testimony, wala naman actually yung issue pa so far kasi wala pa namang nag-present ng contradicting evidence to it. However, ang naging problema po dito ngayon, kini-question yung pagnotaryo nung written form nung testimony niya, yung sworn statement po niya. Kasi sumulat po yung lawyer na allegedly nagnotaryo na hindi daw siya yung nagnotaryo nun. Okay? So ngayon, na-explain ko na lang po sa inyo kung ano ba talaga yung notaryo, ano yung purpose niyan, at kung ano po yung epekto kung talagang, yun nga, maging peke yung notaryo dun sa sworn statement niya, sa written sworn statement po ni Sergeant Orly. Okay, so again, just another quick reminder po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel at i-like po mismo yung video kung magustuhan niyo itong content ko. Okay, start po tayo sa discussion. So para po mas maintindihan niyo talaga, explain ko po muna kung ano ba talaga yung notaryo at yung purpose niyan. Okay, so yung notaryo po, or in English, the notary public, that is a lawyer po yan. Isa yan siyang abogado kung saan kumuha po siya ng authority niya from the court, from the judiciary, para maging notary public. Okay, at ang purpose po, pag notary public ka na, ay para i-authenticate mo yung mga documents na sinasubmit sa'yo for review ng mga parties to a case or ng isang person na gusto gumawa ng sinumpaang salaysay katulad po nito ni Sergeant Orly. Okay? So tandaan po ninyo, ang importante natin i-take note dyan is yung main function po is to authenticate yung mga documents. At dahil ang main purpose po ng notaryo is to authenticate documents, in a sense po ang function niyan ay para ma-simplify po yung mga legal process dito sa bansa natin. Kasi pag notarized po ang isang document, therefore it is authenticated at nagiging public document na yan po siya. So kung panoorin mo Lacson sa Soto, ito, it will now enjoy the presumption of regularity. Okay? At the reason po kung bakit ko nasabi na it simplifies the legal process in a sense, kasi pag notaryado na, ang presumption nga valid and regular na agad yung document na yun. In other words po, yung notaryo na-review na kung kayo ba talaga yung mga contracting parties dun sa document na yun, kung ikaw ba talaga yung tao na nanumpa dun. Dito naman po sa case ni Sergeant Orly, kung siya ba talaga yung tao na gumawa nung salaysay at kung whether or not napilitan lang ba siya or pinilit siya sa paggawa nun. So yan po yung main function ng notaryo. Okay? To authenticate documents para po mas mapa-simplify yung legal process natin kasi mababawasan na yung authentication. Diba? Kasi yun nga po, pag notaryado ang document, it is now authenticated, therefore it is a public document, consequently it enjoys presumption of regularity. So in that sense po, it simplifies the legal process. Okay? Yun na.
Soto! Okay, so yung sagot ko po dyan, wala po yung epekto sa actual substance. Ah. Kasi yung form of a document is different from the actual substance of the testimony of an individual. Diba? Plus dito rin po sa case ni Sergeant Orly, pumunta na po siya ng Senate. Diba? Nandun siya in person, nanumpa. Surat! So sinabi niya ulit lahat ng statements niya doon or yung testimony niya in open hearing. Diba? Tapos nakita po yan ng buong Pilipinas. So in other words po, ang main point ko dito, nasa records na po ng Senado lahat nung sinabi niya while he was under oath during the hearing. Okay? So stated differently po, yung issue as to the form dun sa written statement niya, wala po yung kinalaman sa actual substance ng testimony niya. Okay? Magkaibang issue po yun. So kung gusto sana talaga nila to i-discredit si Sergeant Orly, wag po nila atakihin yung notarial issue kasi nasa records na nga nung Senate yung testimony niya. Diba? So tingnan mo. i-contradict sana nila yun, yung testimony niya. Bobo talaga Isa itong yun. Soto na ito at saka Pupukin itong nyo lang ng Lacson na notaryo. ito. That is now irrelevant kasi part of the Senate records na nga po yung testimony nito ni Sergeant Orly while he was under oath. Okay, so hopefully mas naintindihan po ninyo na magkaiba nga yung formalities of a document from the actual substance ng testimony. Those are two completely different issues na pinapaghalo-halo ngayon, maybe due to political reasons, diba? Pero, so anyway po, based on what I have explained so far, mas naintindihan nyo sana yung difference between the formalities of a written document from the substance of the testimony po ng isang witness. Okay, kasi yun nga, they are now attacking the testimony kuno because allegedly fake daw yung notaryo. Pero since yun nga po, pumunta na siya sa Senate, he was in person, nanumpa siya, sinabi niya ulit yun dun, edi wala na pong kwenta yung argument nila na peke yung notaryo. Tama Kasi talaga itong kahit na po let's say Lacson for ito. discussion purposes na peke nga talaga yung notaryo, Yan! irrelevant Lacson! na po yun kasi pwede na po natin itapon nga yung una lang niya ginawang sworn statement, assuming peke talaga, di ba? Eh di ngayon yung gamitin na lang natin is yung actual testimony niya sa Senate records. Di ba? Pwede nga niya kunin yung stenographic notes lang niyan kasi makita naman doon na sinabi niya isa-isa tapos pirmahan niya yun tapos manumpa siya ulit na siya nga yung nagsabi talaga totoo nun kung gusto talaga nila pukpukin yung notarial issue. In other words po, there are other ways naman as provided by our law, by jurisprudence, kung paano ma-verify kung whether or not yung tao ba talaga na yun yung gumawa ng testimony na yun, di ba? So supposedly dito dapat yung written form na yun yung pinakaunang magve-verify na siya nga yung gumawa na yun. However, since ngayon kina-question nila yung notaryo and yun nga po for discussion purposes sabihin natin peke talaga yung notaryo, edi wag na natin gamitin as basis to determine kung si Sergeant Orly ba talaga yung gumawa nun. Itapon na natin yun. Yung gawin na lang nating basis ngayon yung ginawa na niya sa Senate hearing which is yung pagsabi niya orally and since yun nga po nasa Senate records na yun, edi yun na ngayon yung actual testimony niya. Wala nang kwenta yung first na ginawa niya kasi irregular yung technicalities. Again, this is just for discussion purposes assuming totoo nga talagang peke yung notaryo. So from there po, again, makita natin na it is a very weak argument kung yung notarial issue yung gagawin nilang argument just to contradict the substance kasi yun nga po, di ba? Iba yung substance ng testimony from the actual formalities of a document. Okay? Ayan! And then lastly po, ang gusto ko lang din i-point out, again for discussion purposes, kung totoo ngang peke yung notaryo, wala pong kinalaman dun si Sergeant Orly kasi hindi naman siya yung nagnotaryo sa sarili niyang document, di ba? As long as he was in good faith, he believed na totoo yung notaryo na yun, pagpirma niya nun, yung pwede lang po siya dun magka-issue kung meron siyang mga kasinungalingan dun sa substance niya habang nakapanumpa siya, habang under oath po siya. Pero kung wala naman siyang kasinungalingan lahat dun sa statements niya, tapos pinirmahan niya yun, tapos he was in full good faith believing na notaryo talaga yung nag-appear sa harap niya, wala po siyang liability doon kasi yun nga po, hindi siya yung nagnotaryo ng document. Okay? So yung may potential liability po in this scenario, kung assuming peke nga talaga yung notaryo, is yung person po na nagpresenta na siya yung notary public. Or kung yung abogado is, let's say, kasabwat nung nagpresenta na yun, edi silang dalawa yung may liability doon for forgery or for falsification. Pero si Sergeant Orly, wala pong kinalaman doon kasi yung sa kanya lang naman, yung substance ng testimony niya at yung signature niya as to that substance of his statement. As to the act of notarization, labas na po siya doon. Okay? So yan lang din yung gusto ko klaruhin kasi sinasabi po na ngayon since fake daw yung notaryo, therefore fake na rin si Sergeant Orly, tas ginagamit nila yung false in one, false in all na argument. Medyo nakakatawa lang po kasi hindi si Sergeant Orly yung nag-falsify nung Talaga nakakatawa itong mga King Koy na ito. Representative nun or yung taong nagkunwaring Soto, ang King Koy. nag-falsify at ang nag-forge. Lacson, King Okay? Koy. Hindi po si Sergeant Orly
Orly yung may liability nun. Okay, so hopefully klaro po yan. Oh. Sige, tapusin natin. And ito pa po isang lastly pa isingit ko lang. Actually dito hindi nga talaga issue yung pagiging false. Kung assuming nga false talaga or fake yung notary. Kasi wala pa naman nga po tayo sa court hearing, di ba? Nasa investigation stage pa lang tayo. So pwede lang gumawa ulit ng bagong testimony to si Sergeant Orly. Panotaryo niya na sa tama or sa totoong notaryo. Di ba? Ganun na po kadali yun eh. Basically, hindi ko alam bakit ginagawa talagang big deal. So anyway, medyo naging paulit-ulit na ako. Pero I think this really needs to be emphasized kasi these are so far one of the issues or one of the current events na for some reason nagulat ako bakit ginagawa sobrang big deal when supposedly this should not have been a big deal. If you ask me po, based on my professional assessment as a actual practicing litigation lawyer po. Okay? Yan. Sige, tapusin natin. And isa pa pong lastly, para may final lastly talaga tayo. Yeah. So, ang masasabi ko lang po, yung mga iba dyan, na mga experts na nagsasabing this is a big issue daw, it's probably either they do not really know what the essence or the function of a notary public is, its purpose, and the value of notarized documents, yung private documents nga versus public documents. And ito, kung may law students dyan na nanonood sa akin, challenge ko sa inyo, iilan lang ba yung documents na kailangan maging public document para maging valid? Diba? It is a very limited number of documents only. Diba? So, kung tatandaan nga natin yung pagbenta ng kotse, as to the validity of the contract, hindi siya required na public document. Yung nagre-require lang na public document or notarized document siya is yung LTO pag ita-transfer mo. Pero even if it is not notarized, it is already valid between the parties yung pagbentahan ninyo. Okay? So, again, that is a challenge po to my law student viewers. Kung meron man, i-comment nyo na lang sa comment section kung kailan lang ba required yung public documents. Again, it is a very limited number of cases or contracts or documents. Diba? And in some cases pa nga po, yung pagiging public document or yung pagnotaryo ng document, it only touches on more on sa enforceability side of the document, not necessarily on the validity. Even if initially unenforceable yung document na yun, but if there is already partial performance, matatanggal na nga siya dun eh. Diba? Sa statute of frauds, basically is my point. Pero anyway po, masyado nang humahaba tong explanation. Okay. Napunta na tayo sa civil code tuloy. Kasi again, it is either probably yung iba dyan na question to is hindi nga nila alam talaga yung essence of a notary public, its function, the difference between private and public documents, or baka naman namumulitika lang sila, diba? Ayun! Kasi alam naman natin, the country is very divided ngayon. Yun talaga. So we have a advocacy against corruption, pero yung call to action in relation to that advocacy ay iba-iba pa rin because of the potential consequences kung mag-resign Yan ang maliwanag. yung president natin, di ba? So, doon pa lang po, makikita natin na madami pa po talagang kailangan ayusin sa bansa natin. Okay? Pero anyway po, hanggang dyan lang muna itong yan. video na to. Hopefully, klaro po yun if you like. See? Binibig deal nila. Nitong itong gunggong na Lacson at saka itong ito. Sorot na ito. Yung fake daw. Ayan. Abogado na nagsabi na wala yan. Dahil nakapanumpa naman daw sa Senado. Kaya big deal ito, mga buwaka ng inang tong dalawa na itong bubo na ito. Dahil pilit nilang pinoprotektahan si Romualdez at saka itong si Saldico. Dahil nakarinig lang sila ng mali-malitang pira, malay natin. Bigyan sila tig isang malita. Tingnan mo. Yan, kaya big deal sa kanila yung peke daw kuno na notary. Sinabi kahit na peke yun eh. Pero ang mahalaga doon, hindi si Sergeant Orly Gutisa ang nagnotaryo ng sarili niya. Pinanotaryo niya kung peke man yan, di peke. Big deal na sa kanila. Galit na galit to si Lacson. Hoy, tanga, bobo, gunggong. Kung ganito ng ganito, ang mga namumuno sa atin at mga official natin ng gobyerno na pagtatakpan itong mga animal na mga demonyong nagpapahirap sa mga kababayan ko, abay putang ina ninyo, sugurin na natin yan. Sugurin na natin yan at pagpapatayin na natin lahat yan. Imagine mo napakarami kong tinawagang mga abogado. Plus, ito nga nakita ko itong video ito. Kaya yung pinili ko para sa ganon ay talagang
mapatunayan niya na itong sinasabi ko ay talagang nagtanong ako. Ayan na nga, lumabas. Magkano, ilang malita ba ang sa inyong dalawa? Tanong lang. Malay natin. Ay masyadong binibigdil ninyo eh. Oh. Background check pa raw. Ito pa ang iimbestigahan ngayon ni Lacson. Itong, yung tumulong sa investigasyon na nag-testigo na siya mismo, personal mismo siyang nagdala ng mga mali-malitang pira, yan pa ngayon ang ilalagay nyo sa alanganin. Magkunwa-kunwarian na kaya akong testigo at para lang makapunta ako dyan sa Senado na yan. Sabi ko talagang i-equal ko ito, ingungud-ngud ko itong mga bobo na ito at saka naman nagpo-protekta sa mga kawatan, ingungud-ngud ko dyan mismo. Maniwala kayo pag hindi ko nginudgud yan dyan. Aba, mga kababayan, kumilos na tayo. Pinoprotektahan na nitong si Tito Sorot at itong si Lacson, itong si Romualdez at saka si buisit na Saldico na ito. Yan. Dahil alam nila na mayroon palang mali-malitang pira, ay malay nga naman, baka malay natin, hindi ko alam. Baka nga naman na iligaw nila yung dalawang malita. Para tig-isa sila dalawa ni Surot. Malay natin. Hindi katarungan ang hanap nyo, kundi pagtatakip sa mga demonyong mga taong kawatan ito. Yan ang gusto ninyong mangyari, mga buwakan ng ina nyo. Mamamatay kayo, putang na nyo. Kababayan, mga kababayan, sugurin na natin yan. Ha? Sabi ko, kung kinakailangan na ng kwan dito, madali lang naman ang bumili ng baril eh. Pero ang gusto ko sana makarating dyan eh. Dahil gusto ko talaga pag-untugin ko yung mga mukha nila hanggang saan magkapirat-pirat ito. Wala akong pakialam sa investigasyon ninyo. Pero ngayon kung ang lumalabas ngayon dito, pinagtatakpan nyo si Romualdez sa Saldico, na ang dahilan ng hirap na ngayon ang mga kababayan natin, ako mismo ang susunog sa inyong mga buwaka ng ina nyo. Susunogin ko kayong buhay ng mga hayop kayo. Hulihin yan! At ipresenta sa akin. Sisiguraduhin ko, ultimong kaluluwa nito, sunog. Tangina, ang dami yung pinahirapang mga kababayan natin, ang dami yung pinatay, ang dami yung ginutom, ang dami yung pinahirapan ng mga kababayan natin. Tapos ngayon, pagtatakpan nyo itong dadalawang tao, tatlo, yung Eric Yap na yan, kapartido ni sa AXIS ni na Tulpo, yung asawa ni Tulpo, Jocelyn, saka yung rap-rap na umukok ng tumungga na pagkalaki-laki ng botelya ng alak, palibasa butanding ang gago. Kita nyo yan, yung inuok-ok niya, tinungga niya yung pagkalaki-laking buti ng alak. Tapos 700,000 ang binayaran. 2.2 billion, ay 2.2 million sa piso. Buisit kayo. Ngayon, bago tayo magwakas, si Diskaya, pinag-initan nyo dahil ang daming sasakyan ng mga high-end, mga high-end. Kung inyong maalala yung si Johnny Pimentel na yung matandang hukluban, noong ay hindi na siya ngayon congressman, gobernador na siya. Isa rin palang napakaraming high-end dyan. Dapat yan pati yung kumpiskahin. Ang dami rin palang kwan ito. High-end na sasakyan tong matandang hukluban. Mamamatay na lang tong hayop na ito.
Garaheng-garahe lang. Gumastos ng 1 billion itong Johnny Pimentel na ito at napakaraming high-end na sasakyan itong bullshit na ito, matanda na ito. Saan galing yung hayop na yan? Saan galing yung pinambili nitong animal na matanda na ito? Dapat yan kumpiskahin din yan. Bureau of Custom. Kanin nyo na itong hayop na matanda na ito. Kumpiskahin na lahat yan. Ito na. Malulutas kaya ang anomalya kung posibleng suspect din ang mismong nag-iimbestiga. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, ang contractor ng bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High-tech pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa mga luxury cars na makikita mo pagpasok mo rito. Ano gusto mong car dito? Pili ka na. Ako? Wala. Wala ba ang gusto mong car? Pili sa car? McLaren, syempre. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw yung McLaren, ako yung Porsche ng GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito sa video na minsan nang inilabas ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Yan, bullshit na matanda na yan. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw, isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny P. Pimentel. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Bilyonaryo News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo at tumatayong chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity. Yan po, ang mahalaga po rito, nakita nyo, na napakaraming high-end na sasakyan din itong huklubang matanda na ito, katanda-tanda na itong animal na ito, magnanakaw pa rin. Imaginin mo, si Diskaya lang ba? Sigurado, hindi niya pira yan. Yang Pimentel na yan, Johnny Pimentel, hoy, mamamatay ka na lang, nahayop ka. Yun pong garahe na yan, 1 billion daw po ang ginastos doon. Garahe lang yon, noong mga luxury car nitong bullshit na matanda na ito. Dating congressman po yan. Ngayon ay hindi na tumakbo yata or tapos na yung termino niya, doon naman na nag-governor, kaya governor po yan, gagong yan ngayon. Dapat po yan imbestigahan din. Anyway, talagang manggagalaiti lang tayo nito. Puro galaiti lang tayo rito. Napapanahon na mga kaibigan. Yun po sinasabi ko sa inyo. Huwag na po kayong magdamot na i-subscribe tong channel ko para bago dumating yung 2028 at marami na tayong subscriber na pwede nating ilaban yan para mapunta ako dyan sa Senado ay paki-subscribe lang po ito para mailaban po natin yan sa 2028. Either congressman or either senador.
ito na po yung panahon at pagkakataon. Gusto ko po talagang limasin lahat ito. Patayin ko lahat itong mga ito. Maniwala kayo sa akin. Sabi ko, susunugin ko po lahat itong mga kawatang ito. Pati kaluluwa nila, susunugin ko lahat to. Hindi po kailanman mababago ang sistema natin. Hindi po kailanman aangat ang kabuhayan itong ating mga kababayan hanggat hindi ko napapatay itong mga kawatang ito. Tandaan po ninyo yan. Kaya ito na po ang panahon na para wag nyo nang ipagkait sa akin yung pindutin lang ang subscribe nitong channel natin para pagdating ng 2028 ay mailaban natin as senador or congressman. Para lang po nandyan ako. Wala po akong gagawin dyan. Hindi ko po tatapusin ang termino ko. Kung maipanalo po ninyo ako bilang senador at other congressman, kung maipanalo po ninyo ako, ay hindi po ako magtatagal dyan. Hindi po ako isasabihin, gawin kong hanap buhay yan. Kaya lang po ako nandyan. Yun pong, sabi ko, 2 linggo, hanggang 1 buwan lang po ako magre-resign din ako. Pero matagal na po yung 1 buwan. Papatayin ko lang itong mga kawatang ito. Dahil ito ang naman nagpapahirap sa inyo, mga kababayan ko. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.